Tingnan nyo naman yung palagayan ng gamit nating helmet ngayon. Wala na yung rubber dito sa taas ng visor. Tapos ito ilang beses ko nang dinikit, tanggal na rin. Tapos natanggal na yung screw dito. Ayan. Kaya kapag minove mo, ano, sumasama siya. Dapat yan naka steady lang yan. At super dami na ng gas-gas. Pero ilang beses na ako sinave nito. So, oras na para magpalit tayo ng helmet. Ladies and gentlemen, ang SEC Horizon helmet. Unboxing muna tayo. So ito yung itsura ng box nya. Ito, may logo ng SEC. Tapos ito yung mismong itsura ng helmet. Ang SRP nya ay 3,600 pesos. Ayan. At ito yung loob. So may extrang visor, may free na SEC balaklava, tapos yung mismong helmet, tapos ito, at ito ang mismong helmet. So ito yung freebies nya, SEC na balaklava. Ganda. Tapos yung kanyang clear na lens. Ayan. Kasi yung nakakabit dito ngayon ay smoke na lens. Ito yung side, front, at likod. So dito sa likod meron siyang nakalagay na DOT certified, tapos hologram sticker ng SEC at ICC sticker. Tapos yung spoiler niya ay clear. Air vents parehong nasa gitna. Ayan. Kung isasara ay kung bubuksan paatras, pag isasara paabante. Meron din dito sa gitna. Ayan yung kanyang air vents. Ito naman yung side. So ito ay modular. Ito yung loob niya. Ito yung itsura ng kanyang lining or yung inner pads. So ito, ang size nito ay small. Ayan. Pero ang sizing kasi ng SEC helmet medyo maliit talaga. I mean, kung small ang nakalagay, malamang sa malamang medium ang kasukat niyan sa ibang mga helmet. So kung bibili kayo ng SEC helmet, at least may idea kayo. So dual visor, andito yung pihitan. Yan.
at modular. Ito siya. So para mabuksan, pipindutin lang to. Yan. Ganda ng kulay. Bukod sa freebies na balaclava at clear lens, ang isang kagandahan dito sa Horizon ay meron ng pre-installed na pin lock. 'Di ba? Saan nakakita ng ganyan? Pati dun sa kanyang free na clear lens, meron ng pin lock. Ayan oh. Angas, 'di ba? Hindi ka nabibili. Magkano rin yan? Nasa 1,000 din yan. So sa mga hindi nakakaalam, ang pin lock, yan ay anti-fog. Para kapag ikaw ay nagbabiyahe sa ulan, ay hindi magpa-fog yung loob ng lens kahit nakasara yung lens ng helmet. So malaking tulong yan. At least hindi ka nabibili. Sa iba kasi wala talagang included na pin lock sa mga helmet, which is nagkakahalaga ng 1,000 to 1,200 pesos usually. So ito ang SEC Horizon helmet, ang bago nating helmet na gagamitin for everyday use. At syempre ito na rin ang gagamitin natin kapag tayo ay nag North Loop. Alam nyo ba, ang isa sa pinakamagandang part sa pagbili ng bagong helmet ay ito, ang pagtanggal ng cover ng lens. Ayan, napaka-satisfying, di ba? Angas. So lalagyan muna natin siya ng chain mount dahil siya na yung magiging primary helmet natin for daily use at pang long ride. So tinanggal ko muna yung rubber na ano ba to? Ano ba tawag dito? Protection something dito para may dadaanan yung strap ng chin mount. Tapos itong strap niya sa ilalim, may nakita akong maliit na gap dito. Ayan, kung makikita nyo. Ayan o. May maliit na gap dyan. So dyan ko pwede siguro padaanin yung strap. Ayun, natatanggal din pala to. Ayan. Para mas madali ang install. Naikabit na natin yung ating chin mount. Medyo tricky lang yung pagbalik nitong part na to, itong rubber na to na cover ng ilong. Tapos dito din, dahil nga modular siya at andito yung pindutan, ayan, hinanapan pa natin ng maayos na pwesto yung strap para hindi siya makakasagabal sa pindutan. Ayan, mapipindot pa rin siya ng maayos. At para hindi matakpan yung mga butas na to na lagayan nitong chin cover. So para maibalik pa rin natin siya ng maayos. Pero so far so good. So sa mga nagba-vlog at
kung balak nyo kumuha ng ganitong helmet, yan, ganyan ang gagawin. Ganyan ang pagkakamount ng chin mount. So naibalik na natin yung chin mount, pero kinailangan nating mag-cut dito. At ito yun, kasi tumatama doon sa strap dito. Hindi siya may babalik pag hindi natin ginupit. So nagtabas lang tayo ng konti dito. Ito yun. O diba, bago-bago sinira kagad. Yun talaga, vlogger eh. Okay, so dahil nakabit na natin ang ating chin mount dito sa ating SEC Horizon, testing naman natin siya sa labas. Alright, so gamit na natin ngayon ito ang ating SEC Horizon helmet. So subukan natin siya. Huwag nyo napansinin yung mga wires na nakalaylay kasi gumawa lang tayo ng paraan para magkaroon tayo ng audio kahit pa paano habang nag-drive. Kasi kapag nakasaksak sa GoPro, wala talaga eh. Bali sinaksak natin sa phone. Sa phone tayo ngayon nagre-record ng audio natin. So sa fitting, sakto lang talaga sa akin yung small size, which in translation to other brands ay medium. So sa SEC medium ako, pero pagdating sa mga Evo at Gile, large ako. Tapos ang ganda ng padding niya, sobrang kapal na sobrang lambot. Para na rin siyang maikukumpara talaga sa mga Elite 2, Fighter, Gile, Evo. So tara. Parang mas magaan to sa mga nagamit ko, pero mas maganda pagbalik natin mamaya sa shop, titimbangin natin. Pagdating sa bandang tenga ng helmet, intercom ready siya, kaya yung tenga ko ngayon, dahil wala naman tayong intercom, swak na swak siya sa butas. Kaya kahit masikip siya ng onte, dahil bago pa, hindi naman mananakit ang tenga ko. Ang nakikita kong disadvantage sa kanya, siguro pag nakabukas ang visor, kita mo pa rin ng konti yung lower part ng lens. So medyo sagabal siya sa vision mo. Kasi sa ibang helmet, pag inangat mo yung lens, nakasagad sa taas eh, at hindi nakaharang sa vision mo. Pero ito, kapag inangat mo siya, makikita mo pa rin ang babang part ng lens sa upper peripheral mo. Pagdating naman sa pin lock, hindi naman siya disturbing yung linya niya dahil malapad. Hindi katulad ng mga aftermarket na anti-fog film na medyo sagabal sa view kasi medyo mas maliit siya. Kaya yung mga linya, yung mga outer parts, mas nakikita mo kumpara dito sa stock na pin lock ng SEC na kumbaga medyo mas nakasagad sa mga gilid. In terms of sa lens niya, actually madilim siya. Madilim siya kumpara sa mga nagamit ko na smoke o kaya naman tinted ang lens. So masasabi ko na hindi siya advisable sa gabi. Yung ibang nagamit ko kasi na tinted ang lens, kahit papano kaya sa gabi. Ito medyo negative. So kung magna night ride ay mas advisable na palitan ng clear na lens. Total dual visor naman siya. Kahit naka-clear lens ay smoke pa din ang dual visor mo. Speaking of, di ko pa pala naaalis yung cover. Pero in my case na mostly sa araw naman nagmamotor, okay lang kahit di napalitan ng clear visor. Usapang ingay naman tayo. Actually, hindi siya ganun kaingay. Kanina nga, hindi ko napansin na nasa 90 kph na pala ang takbo ko.
Although may naririnig akong hangin sa kaliwang parte ng helmet na wala naman sa kanang parte. Pero baka dahil sa pagkakalagay yon ng chin mount na nag-iwan ng maliit na awang sa baba ng lens natin. Pero overall, kumpara sa mga previous na helmet ko dati like Gile, LS2 at yung gamit pa natin ngayon na classic na helmet, ay hindi siya ganun kaingay. Okay, so check naman natin yung timbang ng ating SEC Horizon kung ikukumpara sa Gile at sa Evo. So yung SEC Horizon muna. So kulang ng 1 guhit bago mag 2 kilo. Next is yung Gile na large. Aba, mas magaan pa pala ang Gile na GTS V1 plane kumpara sa SEC Horizon. 1 3/4. Next naman, Evo AR01 na XL. Wala na tayo ibang sizes na available dito sa shop ngayon. Siya naman ay kulang ng 2 guhit bago mag 2 kilo. So, kung tutuusin, mas mabigat pa pala ang SEC kumpara sa Gile at Evo. Which is akala ko kanina nung gamit natin siya ay mas magaan, pero mas mabigat pala siya. So, ano na nga ba ang ating final verdict dito sa SEC Horizon? Well, para sa akin, sa presyong 3,600 SRP, meron ka lang helmet na modular, dual visor, may free lens, may free balaclava, at hindi lang yon, naka-pinlock na yung 2 lens niya. So para sa akin, sulit na sulit siya. Kasi kung tutuusin, ang 3,600 na SRP, usually ay price lang yan ng mga full face helmet. Pero ito, modular na. Meron din pala tayong available na ibang color. Katulad nitong black and white. So matte black to. Ayan siya. At itong matte black, red and white. So ito naman siya. At syempre, available din po itong white natin. So sa mga interested, available po ito dito sa shop. Message lang po kayo sa FB page ng shop, Mambo's Hub Motorcycle Parts and Accessories. Location po ng shop, 191 Malagasang 2B, Imus, Cavite. So, SEC Horizon. Sa ngayon, isa sa pinakasulit na modular helmet.